Paiibigin? Pag-ulit pa ni Luis. Ako? Paiibigin ko yung gold digger na yon? Yes, it is the only way para makuha mong mana. Unless, kung handa ka nang maghirap. But, be sure na hindi ka mahulog sa kanya. We cannot deny na maganda si Hana. At may maamo pang mukha. Wika pa ni Bobby na sinang-ayuna naman niya. Kaya nga naloko si Daddy sa malaanghel na mukha ng babaeng yun. Naiinis na salita ni Luis. Iisipin pa lang niya kung paano napaikot ng babae ang ama niya, kumukulo ng dugo niya. Kaya naman, sisiguraduhin niyang babawiin niya ang lahat na binigay ng Daddy sa kanya hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Pinapangako niya. Pero sa tingin ko, mukhang hindi gold digger ang babae na yan, dude. Hindi ba tumanggi pa siya sa pinamana sa kanya? Kaya lang naman siya napilitang tanggapin iyon dahil sa damay ang mamanahin mo. Pagpuna pa ni Bobby. At naniniwala ka naman kaagad. Tugon pa niya. Hay nako, ewan ko sa inyo. Pare-pareho lang kayo ng mga kapatid ko. Ano bang nakikita niyo sa babaeng yun? Dugtong pa niya. Sa kabilang banda, hindi lubos maiisip ni Hana kung bakit nasangkot siya sa ganitong problema ngayon. Bakit nag-iwan ng Don sa kanya ng ganito kahirap na hamon? Bakit siya pa? Tanong niya sa sarili. Isang malaking pagsubok para kay Hana ito at tiyak siya na mahihirapan siya dito. Noon pa man, kilala na niya si Luis kung gaano ito kasungit pagdating sa kanya. Hindi nga niya alam noon kung saan nanggagaling ang galit nito sa kanya. Kung makatingin kasi ito sa kanya, para bang tumatagos hanggang buto niya ang galit nito. Ngunit hinahayaan na lang niya iyon dahil hindi naman siya ang amo ng dalaga. In fairness naman, sa apat nilang magkakapatid, ang bunsong si Luis lang ang madalas niyang nakikitang dumadalaw sa matanda. Ang buong akala ni Hana, tapos ng trabaho niya nung pumanaw ng Don. Pero ayon, eto panibagong hamon na naman ang kanyang haharapin na alam niyang mas mahirap pa ito kaysa mag-alaga ng isang matandang bedridden. Laking pagkagulat pa ni Hana nang biglang isang araw, dumating si Luis sa tahanan nila. Inaantay ang pagdating niya mula sa university kung saan siya pumapasok. Nakangiti pa siyang binati ng lalaki na alam naman niyang puro kaplastikan lang. Alam niyang dahil lang sa mana, kaya eto ngayon, pinipilit na makipagplastikan sa kanya. Humingi pa ito ng tawad sa ginawa niyang pamamahiya sa dalaga noon. Tinanggap ni Hana ang paghingi ng tawad nito. Pero ang makipagkaibigan sa lalaki, tahasang tinanggihan ng dalaga. Alam ko sir, dahil sa mana, kaya ka nagkandarapang lumapit sa akin. Pero sir, hindi ako tanga. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko kailangan ang mana. Dahil kaya kong maghanap buhay. At isa pa, sanay sa hirap ang pamilya namin. Buong pagmamalaking pag-amin ng dalaga. No, it's not what I mean, Hana. Gustong magpaliwanag ng binata, baka sakaling makalusot. Pero tumanggi si Hana na makinig sa alam niyang mga palusot lang ng lalaki. Pakipot pa. Akala mo kung sinong santa? Humanda ka lang babae ka. Sa oras na mahulog ka sa bitag ko, may paglalagyan ka talaga. Nang galaiting anas niya. Kung ano-anong pakulo na lang ang ginawa ni Luis para lang mapaniwala niyang babae. Pero sadyang matibay rin ang babaeng ito. Anak, kailan ka ba makipagkasundo kay Sir Luis? Nakita ko, seryoso naman siyang mapalapit sa'yo. Wika pa ng kanyang nanay na si Aling Tina. Naku po, Nay, kilala ko ng lalaking yun. Hindi ako maniniwala sa pinapakita niya. Seryosong tugon ni Hana. Wala nang mapagpipilian pa si Luis, kundi ang gamitin ang kahuli-hulihang baraha niya.
para lang makuha ang simpatya ng dalaga. Nagawa pang magpabugbog ni Luis sa mga lalaking inutusan niyang hold upin si Hana para lang lumalabas na kapanipaniwala ang eksena. Lihim na napangiti ang binata dahil sa wakas nahulog na rin sa bitag niya ang babae. Nasa tahanan na sila ngayon ng dalaga at eto, maingat siyang ginamot ng babae. Napatulala na lang si Luis habang tinititigan sa malapitan ang babaeng kinaiinisan niya. Tama si Bobby, maganda at maamo ang mukha ng babaeng ito. Idagdag pa ang taglay na magandang boses nito na bumabagay sa mukha niya. Sa isip niya, ngunit kaagad namang napawi ang namumuong paghanga sa dalaga. Kailangan niyang mag-focus sa plano. Thank you. Mahinahon niyang salita. Hindi makapaniwala si Luis na nagawa niya sa kanyang sarili ang ganong kabaliwan. Well, worth it naman dahil doon naging mabait si Hana sa kanya. Konting pagpapangga pa at tuluyan na niyang mapaikot si Hana sa mga palad niya. Patuloy ang paglipas ng mga araw hanggang sa hindi na malayang nahulog na ang loob ni Hana kay Luis. Hindi mapigilang magbunyi ng lalaki. Ngayon, kailangan na lang niyang pakasalan ng babae para makuha na niya ang inaasam niyang mana. Pati na ang nakuhang mana ni Hana, nais din niyang makuha. Natatawa pa niyang anas. Sigurado ka na ba talaga sa binabalak mo, dude? I mean, hindi mo man lang ba nagugustuhan si Hana sa tagal niyong magkasama? Wala bang nabuong pag-ibig? Pangungot yung wika ni Bobby. Inamin naman ni Luis na unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Pero sa tuwing maiisip niya ang ginagawang panguto nito sa ama niya, bumabalik ang galit niya. Kahit anong paliwanag pa ni Bobby na mali ang iniisip niya, pero sadyang hindi na nakikinig ang binata. Wala nang makapagpabago sa paniniwala niya tungkol sa dalaga. Samantala, masaya ang nanay ni Hana na si Aling Tina dahil sa wakas nagkamabutihan na rin ang dalawa. Matapos ang graduation ni Hana, saka naman isusunod ang kasal nila. Bakit kayo nagmamadali, iho? Wika pa ng ama ni Hana. Napalingon bigla ang tatay ni Hana sa kanya. Buntis ka ba, anak? Kabadong tanong ni Mang Tonyo. Alanganing sumagot si Hana. Ang totoo, baka nga may nabuo. Dahil ilang beses na rin may nangyari sa kanila ni Luis. Kinakabahang ani niya sa kanyang sarili. Habang si Luis patuloy na inuusig ng kanyang konsensya. Simula nung may nangyari sa kanila ni Hana at napatunayan niyang siya ang nakauna sa dalaga, tila ba nagbago ang tingin niya dito. Napatunayan din niyang hindi ito maluho. Kusang ibinalik ng babae ang lahat ng mga ari-arian na iniwan ng matanda sa kanya. Dahil nga wala naman siyang interes sa anumang yaman ng matanda. At isa pa, wala siyang alam sa negosyo. Dahil ang gusto lang niyang gawin ay ang magtrabaho sa hospital. Kaya naman, ipinagkatiwala na ni Hana kay Luis ang lahat. Dahil alam niyang higit na may alam ang lalaki sa negosyo ng pamilya. Sigurado siya na hindi ito pababayaan ni Luis. Pakiramdam ni Hana, nauna silang hindi nagkita ng nobyo. Samantalang kagabi lang, nagkita pa sila. Ano ba itong nararamdaman niya lately? Kailangan niyang makita ngayon din ang nobyo. Hindi na siya makapag-antay pa na ibabalita mamaya ang dalawang mahalagang bagay na nangyari sa kanya ngayong araw. Pumasa man lang siya sa board exam. Kaya ngayon, isa na siyang licensed nurse. At hindi lang yun. Siya ay 6 weeks pregnant na pala. Kaya pala, kakaiba ang mga nararamdaman niya nitong mga nagdaang araw. Anyway, next month naman na ang kasal nila. Kaya,
Sigurado siyang matutuwa si Luis sa dala niyang magandang balita ngayon. Busy ang lahat ng mga empleyado sa kumpanya nung dumaan siya. Hindi siya napansin ng mga ito. Wala rin ang sekretarya ng nobyo. Malamang nagmerienda ito sa ibaba, sa isip niya. 10 AM na pala nang tumingin siya sa oras ng kanyang cellphone. Sanay naman na siyang pumunta dito, kaya lang naisipan niyang sorpresahin ang lalaki ngayon. At maswerte, hindi nakalak ang pinto ng opisina ng lalaki. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto gamit ang kanyang hintuturo. Maingat siya para lang hindi makagawa ng anumang ingay. Akmang papasok na siya nang may narinig siyang isang boses ng lalaki. May bisita pala. Isasara na sana niya ang pinto at nagpasya na lang na mag-antay sa labas. Nang marinig niya ang kanyang pangalan. "What about Hana, dude?" Bigla siyang nagka-interes ngayon na makinig sa usapan ng may usapan. "Alam mo bang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa mong magpabugbog para lang mapaniwala mo si Hana. At ang mga binayaran mo naman, talagang tinodo pang pagsapak sa'yo." Natatawang ani ng lalaking nakatalikod habang si Luis naman abala sa pagtitipa. "It's okay, worth it naman eh." Sagot pa nito. Halos mapaluhod pa si Hana sa sobrang sakit. Parang binabarina ang dibdib niya. Nag-umpisa ng manubig ang sulok ng kanyang mga mata. Pigil ang hininga niya habang patuloy na pinakinggan ang pinag-usapan ng dalawa. "So ngayon, na nakuha mo na ang lahat ng ipinamana sa'yo ng daddy mo, itutuloy mo pa ba ang kasal? Hindi ba iiwanan mo siyang luhaan kapag mabawi mo ng lahat?" Dagdag pa ni Bobby na malinaw na nasalo ng mga tainga ni Hana. Sasagot na sana si Luis nang malingunan niyang gumagalaw ang pinto. Napatitig siya doon. "Ikaw talaga yung bunganga mo, daig mo pa isang babae. Mamaya may makarinig pa sa'yo dyan." Seryosong wika ni Luis, sabay tayo para lumabas. Nasalubong pa niya ang kanyang sekretarya na bit-bit ang merienda. "Kararating mo lang? I mean, wala bang naghahanap sa akin?" Maang natanong nito. Nakahinga siya ng malalim nang sinabi ng sekretaryang wala. Siguro dinaanan lang ito ng hangin kaya gumalaw ang pinto. Sa isip niya. Sir, si Ma'am Hana pala. Nasalubong ko kanina sa ibaba. Binati ko ba nga pero hindi na yata ako narinig eh. Nagmamadali." Pahabol pa ng kanyang sekretarya na siya namang ikinaputla ng mukha niya na para bang tinakasan na siya ng kanyang kaluluwa. "I told you, dude." Paulit-ulit na salita niya kay Bobby. Kulang na lang sa kalinya ito. Nagtataka naman si Bobby habang pinagmasdan ang tarantan niyang kaibigan. "Ano ba yun?" Naguguluhang tanong nito. "Hana heard us," sigaw niya habang patuloy sa pagdial ng number ni Hana. Ngunit cannot be reached ng dalaga. Napasugod bigla si Luis sa bahay ni Hana. Nagulat pa ang nanay ng dalaga. "Oh, ba't naparito ka? Nagkasalisi kayo ni Hana." "Kaaalis lang. Papunta daw sa isang medical mission. May dala pa ngayong mga damit eh. Nag-aalala nga ako. Nahihilo pa naman yun. Palagi pang nagsusuka." Nag-alalang ani ng nanay ni Hana na si Aling Tina. "Hindi kaya nga eh, baka buntis na yung anak ko, iho." Masayang wika ni Aling Tina na siya namang nakapagpahina ng mga tuhod ng lalaki. Subalit, pilit pa rin siyang ngumiti para itago ang labis na pag-alala. "Kasi po tita, hindi ko po siya makontak eh." Nag-alala niyang salita. "Paano mo naman siya makontak, iho? Iiniwan niya yung cellphone niya eh." "Baka hindi na kailangan doon dahil bukid naman daw ang pupuntahan nila. So malamang walang signal doon." Kampanting wika ng Ale. Dumaan pang ilang araw na hindi na makatulog pa si Luis
Lalo pa noong nakumpirma niya na walang medical mission na pinuntahan ang dalaga. Dumoble pa ang pag-alala niya nang maisip na nagdadalang tao ito. Kung pinakinggan lang sana ni Hana hanggang sa huli, sana narinig niyang sinagot ko. Sising wika ni Luis. Higit isang buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin umuwi si Hana. Walang kapagurang pabalik-balik si Luis sa tahanan ng mga magulang ni Hana, ngunit kahit sila, hindi din daw alam kung nasaan ang anak. Pero tumatawag naman daw ito sa kanila. Inamin ni Luis sa mga magulang ni Hana ang malaking kasalanan niya sa dalaga. Noong una, syempre naggalit ang mga ito. Pero hindi siya sumusuko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa mga ito hanggang sa napatawad na rin siya sa huli. Inamin niyang nagkamali siya at pinagsisihan na niya ng lubos ang kanyang nagawa. Dasal niya na sana'y mapatawad din siya ni Hana balang araw. Ngayon na napagtanto ni Luis na kaya pala ginawa ng daddy niya ito upang mapalapit sila ni Hana sa isa't isa. Siguro, naniniwala ang daddy niya na kaya siyang baguhin ni Hana. At tama nga ito, dahil kay Hana, nawala ng galit niya sa puso. 3:00 ng hapon, naghahanda nang umalis si Luis patungo sa isang mahalagang meeting tungkol sa negosyo. Pasakay na siya ng kotse nang biglang tumawag si Aling Tina. "Hello po, Nay," bungad niya. "Luis, si Hana." Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng Ale. Ano po?" "Nanganak?" Nauutal na tugon niya. Imbis na sa mahalagang meeting pumunta, sa hospital ang tuloy niya. Wala siyang pakialam kung gaano man kahalaga ang investor na yon. Halos paliparin na ni Luis ang kotse. Makarating lang kaagad sa hospital na sinabi ng kanyang biyenan. Biyena na nga ang turing niya kay Aling Tina. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang matutuloy na ang kasal nila ni Hana. Maraming salamat po, Nay." Taos pusong pasasalamat ni Luis sa biyenan. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng mga luha niya habang tinititigan ng dalaga na halata ang pagpigil na sumigaw dahil sa sobrang sakit. Ilang sandali pang lumipas, tagumpay na isinilang ng dalaga ang kambal nilang anak. Kambal? Sa isip ni Luis, ang daming magagandang bagay na namimiss niya habang wala siya sa piling ng dalaga. Ang totoo, nasa probinsya lang pala si Hana. Naroon ito sa kapatid ni Aling Tina. Doon ito nagpalipas ng sama ng loob. "Sorry," unang salita na lumabas sa bibig ng lalaki nang magkaharap na sila ng dalaga. "Kung alam mo lang kung gaano kita namimiss," dagdag pa ni Luis. Salamat sa mga biyanan niya na siyang tumulong sa pagpapaliwanag sa kanilang anak. Dahil kung si Luis lang, siguradong pahihirapan na naman siya ni Hana. "O diba? I told you, dude. Kakainin mo lahat ng sinabi mo." Natatawang aniya ni Bobby. "Bobby, yung bunganga mo, tatahiin ko na talaga yan. Remember? Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko." Pagbabanta pa ni Luis. Yes, asawa niya na si Hana dahil 6 na buwan na silang kasal. At mag-iisang buwan na rin ang tiyan ni Hana. Ang saya ni Luis dahil buntis na naman ang asawa niya. Ngayon mararanasan na rin niya kung papaano alagaan ang asawa niyang buntis habang naglilihi. Puno ng pagkahabag ang puso niya sa tuwing maalala niya kung papaano nahirapan ng asawa noon habang mag-iisa lang noong pinagbubuntis nito ang kambal. Ngayon, panahon na para bumawi. Pinapangako niya. Hindi na nagawang magtrabaho pa ni Hana sa hospital. Sa mga anak pa lang niya, hands-on kasi siya sa kanyang mga anak.
Walang pinagkaiba ang pag-alaga niya sa kanyang mga anak sa pagiging nurse niya sa hospital. Idagdag pa ang makulit niyang asawa na mahal naman niya. Hindi pinagsisihan ni Hannah na binigyan niya ng pagkakataon si Luis dahil talaga namang pinatunayan ng lalaki na he deserved for a second chance. Maraming salamat sa iyo, maon niyang biyanan, na siyang naging daan upang makilala niya ng lubusan ang bunsong anak nito na si Luis Calminares.